Mga utoy, mainit sa social media, trending pa nga ang mga iskandalo ng ilang tinitingala pa namang mga internet Pinoy influencers. Napakainit na mga sagutan nila mga utoy, pero hindi yan ang topic natin syempre. Ironically kasi na supposed to be ang malamig na winter 2019 season ay lumabas ang isang anime na nakapagpainit sa anime community. Episode 1 pa lang ay may milagro nang nagaganap. Sobrang spicy mga utoy, daig pa yung sili sa kaanghangan. Walang iba kundi ang Domestic Girlfriend. Ngunit subalit datapwat, bago natin simulan ang nagbabagang talakayan ay inaanyayahan ko po kayong mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell notification icon para wala kayong mamiss na mga bagong updates at videos. I-like at i-follow ang ating Facebook at Twitter page. Comment lang doon at babasahin natin lahat yan. Paalala lang po na sana bilang suporta sa aking pagod sa paggawa ng inyong napapanood ngayon ay huwag niyo po sanang i-skip ang mga advertisements na lumalabas sa ating channel. Maraming salamat po. So umpisahan na natin ang paghimay dito sa anime na Domestic Girlfriend. And when I say anime, anime lang talaga, hindi kasali yung original source material which is the manga. Kasi ay bukod sa hindi ko pa yan nababasa ay alam kong hindi siya child friendly. Malamang na ma-demonetize tong video kapag manga na ang topic at ayoko po na malagay sa alanganin ang aking channel. Ang anime kasi medyo toned down na siya. Pero kahit na, isipin nyo pa rin na tumutulay sa alambre ang inyong lingkod dahil talagang maselan nga ang mga paksang tatalakay natin. So sa episode 1, depende sa version na makukuha mo, wala nang intro-intro, banatan na agad. Akala mo, hentai na yung napapanood mo eh. Pero hanggang doon lang yon. After nun ay story proper na. Pinakilala na yung mga bida sa ating love triangle. Una na nga rito ang high schooler na si Natsuo Fiji. Siya ay in love sa kanyang teacher na si Tachibana Hina. Later scenes, napasama si Natsuo sa isang mixer. Doon ay nakilala niya si Tachibana Rui na eventually may nangyari nga sa kanila that day. Basically, they casually give up their virginity. Then they say goodbye to each other. Bago matapos ang episode na yon, they are in for a shock. Ang tatay ni Natsuo ay muling magpapakasal kay Tokiko Tachibana, ang nanay ni Hina at ni Rui. Ngayon ay maninirahan na sila sa iisang bubong. Si Natsuo kasama ang pinakamamahal niyang teacher at ang babaeng una niyang nakaniig. So yan, sa episode 1 pa lang sobrang sela na ng mga nangyayari. Kasi naman ay hindi karaniwan sa isang anime ang ganitong kwento. Soap opera vibes mga utoy. Karaniwan na to sa mga dramang Pinoy pero iba pa rin talaga pag anime. Kasi dito sa Pilipinas, ang mga pinapalabas na anime kadalasan yung shonen genre. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach at sa wakas ay umeere na tuwing Sunday sa ABS-CBN ang My Hero Academia, kapalit ng One Punch Man. So sanay ang mga Pilipino sa shonen content. Ngayon sa anime community mainit ang harem comedy lalo na ang tema ng isekai or different world. So the whole anime audience in general is used to consuming fictional fantasy settings because there are stories better told anime style. So we find it fresh when stories suddenly deals with reality. At take note, hindi lang to fresh, maanghang pa. Paano ba naman sa dinami-dami ng real stories na pwede mong talakayin yung pangkabitan? At hindi lang basta kabitan. Some forms of forbidden love, for example, premarital sex, incest, mga tema na sobrang sensitibo gaya ng divorce. Hindi akma sa mga bata ang mga yan. Mga utoy, sinabi ko na dati na ang anime ay maraming values at lessons na matututunan. Pero ang tinutukoy ko doon ay ang anime na pumasa sa pagsusuri ng MTRCB. Kaya kung umaasa kayo na mapapalabas ba sa Pilipinas ang Domestic Girlfriend, aba ay kalimutan nyo na kasi ay mismo sa Japan
10:00 ng gabi to pinalabas, mga oras na ang mga bata ay tulog. Kaya mga mature audience lang ang madalas nakakasilip. Isa pa ay hindi pa rin nawawala ang stigma ng nakararaming Pinoy na pag-anime puro pambata lang. Kaya shocking pa rin ito sa mga mahilig mag-stereotype. So mabalik tayo sa storya. Although yung love triangle ang main problem dito, ang tatlo nating bida ay meron pa rin kanya-kanyang buhay at mga demons na kailangan nilang labanan. Si Natsuo ay isang aspiring author. Si Rui ay madalas na nami-misunderstood. Si Hina, well, sabihin na lang natin na siya ay marupok. So yeah, idagdag pa natin ng iba pang side characters na may mabibigat din na issues. Abay, bawat isang episode talaga nito sulit. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Episode 1, nakakabigla. Episode 2, nakakatawa. Episode 3, nakaka-frustrate. Episode 4, nakakapag-init ng dugo. Episode 5, ma-excite ka sa una. Bandang huli, maaawa ka. And so on. It is a roller coaster ride. Sa ganang akin ang panonood ng Domestic Girlfriend, ang feelings ko ay palaging on a high. Not necessarily a good feeling on my part, but more on a discomfort level na tolerable naman. Maaring sa iba, cringy to, pero sa akin, it's all good. Siguro dahil na rin sa kaya ko na mag-emphasize sa mga characters. They are very relatable in a sense na these anime characters seems to deal with real life problems. Tinatalakay ng Domestic Girlfriend ang mga issue na nangyayari sa mga totoong tao. May mga teacher na nai-inlove sa estudyante nila, vice versa. Love triangle is a real thing. Cheating is a real thing. There are people who want sex to combat depression. The issue of self-worth and human life. Suicide. So ang daming pinasadahan. Kaya this anime would really appeal to young adults. Lalo pa nga at sobrang selan ng mga tema, which leads me to discuss to you its moral impact. Ano nga ba ang lessons na matututunan natin dito? Una na nga yung premarital sex. Hindi nyo dapat ginagawa to. On a moral standard, ito ay mali. Marami itong risk na involved. Kaya dapat responsable kayo. Number 2 yung student-teacher relationships. Ito ay bawal kahit kaninong teacher mo itanong. Hindi yan tatanggapin ng lipunan. Pero sa case ni Hina at Natsuo, bawal na pag-ibig pa rin yan. Pero time can fix this problem. Ngayon, yung relationships nila sa iisang bubong, hindi kadugo ni Natsuo ang Tachibana sisters. So okay lang. Technically, hindi niya pinagsabay yung dalawa. Wala siyang ideya nung una na magkapatid si Rui at Hina. Buong akala niya ay safe ang nangyari sa kanila ni Rui, pero alam naman natin ang plot twist, 'di ba? Sa anime, parehas niya ginalaw yung magkapatid. Both are immoral in nature, both are categorized as premarital sex, pero sa akin, mas binibigyan ko ng bigat si Hina kasi teacher siya, okay? She is a functioning adult, so mas mabigat ang kasalanan niya dito. At kung uugatin nyo pa, ayoko na lang magbigay ng spoiler, isa siya sa punot dulo ng mga kaguluhan sa storya. Hina is not innocent as she seems to be. Maraming ganitong tao in real life, kaya mag-ingat-ingat kayo. Pero hold on just a minute, hindi si Hina ang totoong masama dito. Sabihin na lang natin na si Hina ay isang marupok na tao. So meron talagang satanas sa storya na to. On my standpoint, gusto kong gulpihin tong mga ganitong tao. Kung gusto nyong malaman ang reaction ko sa karakter na yon, ay pwede nyong panoorin ng aking rage opinions. Ilalagay ko ang link sa description below. Kung nais nyong marinig kung paano ako manggalaite, ay i-click nyo lang ang link na yan. So overall, maganda ba ang Domestic Girlfriend? Unang-una, hindi ito para sa lahat. Gabayan nyo ang mga bata sa panonood. Kung ayaw nyo ng drama, siguradong maiinis ka lang sa anime na to.
At para sa mga kalalakihan, nire-recommenda ko to para sa inyo. Siguradong piyesta ang mga mata nyo dito at mamumulat kayo sa mga hubad na katotohanan. Saka hindi rin ako magtataka kung meron itong second season. Hands down para sa akin na maganda ang anime na to at hindi ako mahihiyang i-recommenda ang Domestic Girlfriend sa aking mga kaibigan. Sa mga naiinip naman at nabitin sa storya, the manga is still ongoing. I recommend you to read the original source material dahil lahat ng weeb friends ko has a good impression on it. Bilang panghuli, ang best girl ko rito ay si Rui. Rui is the least guilty. Rui tayo. Protect Rui at all cost. So yan mga utoy, nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung oo, ay share the happiness. Share this video. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.